The last week, napag-aralan po natin sa unang Juan 2, talata 19, that may mga tao ho na dating kasama nila Juan na tumiwalag po sa pananampalataya, umalis po sa iglesia dahil hindi nila matanggap ang katotohanan patungkol po kay Kristo. Na si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao, si Kristo po ay hindi lamang tao kundi siya ay Diyos, at siya ang ikalawang persona ng banal na Trinidad. And for this very reason, umalis po ang mga dating kabilang sa church dahil hindi nila matanggap ang kalikasan at persona ng Panginoong Jesus. So then, maaari may mga magtanong, Pastor, does that mean that yung mga tumiwalag sa pananampalataya, sila po ay mga dating tunay na Kristiyano, pero later on, nawala ang kanilang kaligtasan dahil hindi na sila nagpatuloy sa pananampalataya. At napakalinaw na sinabi po ni Juan last week that kung sila'y mga kabilang talaga sa atin, nananatili sana sila kasama natin. Subalit ang kanilang pagtiwalag ay nagpapakita na hindi sila talaga kabilang sa atin. So sa madaling salita, hindi talaga sila mga tunay na Kristiyano. Hindi talaga sila mga tunay na binago ng Diyos. Hindi sila talaga mga tunay na mga alipin ni Kristo. Sapagkat ang katibayan ayon po sa banal na kasulatan na sila po ay mga tunay na may kaugnayan sa Diyos, mga tunay na Kristiyano, mga tunay na binago po ni Kristo, mananatili ho sila sa salita ng Diyos. Hindi lamang nananatili sa iglesia, hindi lamang nananatili in the church membership organization, kundi nananatili first and foremost sa salita po ng Diyos. Bakit ho? Dahil sinabi po ni Kristo sa ating huling pag-aaral, sa mga taong sumampalataya po sa kanyang pangalan, upang mapatunayan ninyo na kayo nga ang mga tunay na alagad ko, manatili kayo sa aking mga salita. He that remains in my word is truly my disciple. Pero ngayon mga kapatid, itong hapon, nais ko po ipaliwanag by the help of God. Ano po ba ang salitang pagbabago? O sa wikang English, it can be understood as changed or conversion. Kapag narinig po natin yung salitang changed or conversion, there is something that has taken place sa buhay, isipan at puso ng isang tao that is no longer the same. Kasi when we hear the word change, there has been a reforming na naganap. There has been something that has been modified, renewed, minabago. So ngayon, when we ask the question about conversion, yung salitang conversion, masasabi po natin ay isang gawa na mula po sa Diyos. Hindi po ito magagawa ng isang tao na baguhin po ang kanyang nature in thinking, nature of desire, kung hindi po siya babaguhin at tutulungan po ng Diyos. Kaya yung binasa po natin dito sa Lucas Kapitulo 5, when the perfect time comes mga kapatid na pinag-aralan po natin ang four Gospels, book by book, makikita ho natin may mga statements sa Lucas na hindi binanggit sa Mateo. May mga statements sa Marcos na hindi makikita sa Juan. May mga statements sa Juan na hindi natin makikita in Matthew. Pero yung naganap po dito sa Lucas Kapitulo 5, masasabi po natin, is the beginning of the conversion call ni Pedro. It is the beginning of the conversion call ni Pedro. Now, upang maunawaan po natin ito, nais ko muna na basahin muna po natin ang aklat po ng Mateo, Kapitulo 4. Kasi ang binasa po natin is Lucas chapter 5. Nais ko muna po maipakita yung nangyari sa Mateo, Kapitulo 4. Dito po tayo sa talatang 18. Matthew chapter 4, beginning at verse 14. Mateo 4, talatang 18. Notice what it says. Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid ng mangingisdang sina Simon na tinatawag na Pedro
at Andres na naghahagis ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Dito mga kapatid, ang pinapakita po ni Mateo ay hindi po yung buong detalye na nangyari po kay Pedro. Ang nakikita lang po natin dito ay isang buod ng naranasan po ni Andres at ni Simon nung lumapit po si Jesus sa kanila. Ang nakita po natin sa aklat ng Mateo 4 is, lumapit si Jesus sa kanila and said, "Follow me, and I will make you fishers of men." Pero hindi binabanggit po dito na nagsisi si Pedro. Hindi binabanggit po dito na sumampalataya si Pedro. Hindi nga po binabanggit dito na nagkaroon ng takot si Pedro. Ang sinabi lang po ni Mateo, nung sabihin ni Kristo, "Follow me at gagawin ko kayo mga mangingisda ng tao," bigla po nila iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. So, bakit po ganon? Bakit hindi ibinigay ni Mateo ang mga iba pang detalye na makikita ho natin sa Lucas? Dahil ang bawat may akda ng 4 na ebanghelyo or the 4 Gospels ay may kanya-kanyang mga layunin at tema na nais po nila ipalitaw sa kanilang mga Gospels. Halimbawa, sa Mateo, it begins off with a genealogy. Puro pangalan ang kanilang panimula in the prologue. Bakit po ganon? Dahil ang tema ng Mateo ay maipakita at maipresenta na si Jesus, siya ang hari ng mga Hudyo. Siya ang hari at Mesiyas that inaabangan ng mga Hudyo according to the Old Testament prophecies. Pagdating naman po sa Marcos, ang tema po ng Marcos ay maipresenta na si Kristo po ang powerful anak ng Diyos. He is the powerful Son of God. Kaya nga, the very first verse sa Marcos is the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, the Messiah, or the Messiah, the Son of God. At pagdating naman po sa aklat ng Juan, ang pinakatema ni Juan ay upang maipresenta po si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya nga sa mga huling aklat ni Juan, or chapters rather ni Juan, sabi po niya, na isulat ang mga ito upang ang mga taong magbabasa po ng aklat na ito ay manalig at sumampalataya at tanggapin na si Jesus, ang Mesiyas, at magkaroon po sila ng buhay na walang hanggan. Which then leaves us in the Gospel of Luke. Ano po ang tema ng Gospel of Luke? Ang Gospel of Luke ay maipresenta po that Jesus alone is the Savior of the entire world. That He is fully God and fully man. Pero makikita din po natin sa Lucas, napakarami mga detalye na nabanggit po ni Lucas na hindi makikita sa mga ibang aklat ng Ebanghelyo. So then, yung nakita po natin dito sa Mateo 4, ang nakita lang ho natin, lumalakad si Jesus, nakita po niya si Simon Pedro, nakita po niya si Andres at sinabi niya, "Sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayo mga mangingisda ng tao," and then boom, sumunod na po agad sila. Pero yung nakita po natin sa Lucas, may mga ibang bagay na ipinaliwanag po ni Lucas na hindi nakasaad sa Mateo. So ano po ba yung mga naganap bago ho iiwan ni Pedro at ni Andres at ng mga iba pang mga mangingisda ang kanilang mga lambat at sumunod kay Kristo? Ano po yung mga naganap muna? Well, balikan po natin ang Lucas Kapitulo 5. At makikita po natin dito kung ano po ang nangyari. Sabi po na salita ng Diyos sa talatang 6 ng Lucas Kapitulo 5. Kaya, pumalaot sila at inihulog ang lambat. At napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Kaya, kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno sila ng isda ang 2 bangka.
hanggang sa halos lumubog na sila. Nang makita iyon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako." Now, yan ang isang statement na hindi binanggit sa aklat ng Mateo, na binanggit sa aklat ng Lucas. Most people think that kapag naniwala ka lamang kay Jesus, natatapos lang po sa salitang maniwala. Or kapag sinabi po ng church, "Come to church, we invite you." At sila'y sumama naman sa mga pagtitipon, ang kahulugan daw nun, ligtas na daw sila. Pero sinasabi po ng Biblia dito, the reason why sumunod si Pedro, the reason why iniwan ni Pedro ang lahat, dahil may mga katibayan, may mga bunga na makikita po natin na nagganap po sa buhay ni Pedro kung bakit po siya nabago sa kanyang pag-iisip at nabago ang kanyang nais sa kanyang puso. There are a few words na nabanggit po dito. Number 1, sabi po niya, "Lumayo po kayo sa akin." Now, it's interesting kasi, sa Biblia, ang invitation po ni Kristo ay laging ganito, "Ang sino man lalapit sa akin." Ang sino man lalapit sa akin na ibinigay ng Ama. Siya rin ang nagsabi, "Come unto me, all you that labor and are heavy laden." Halos lahat ng invitation po ni Kristo ay laging, "Lumapit kayo sa akin." Pero ayon po sa ipinakita po dito sa Lucas, ang salita po ni Pedro is that, "Lord, lalapit po ako sa inyo." Ang sinabi po niya, "Panginoon, lumayo po kayo sa akin." Bakit po sinabi ni Pedro ho yun? Sinabi po ni Pedro po yan dahil nakikilala po niya kung sino ang nasa kanyang harapan. Kilala po niya ang nature ng kanyang kausap. Nang ibig sabihin, kilala po niya kung sino itong Jesus na kanyang kinakausap po ngayon. Biro mo, ang buong buhay po ni Pedro, siya po ay isang mangingisda. And yet all of a sudden, nung araw po na ito, wala po sila nakuha na isda. Wala po sila nahuli na isda. And yet sabi po ng Biblia, the moment na pumasok si Kristo sa kanyang buhay, alam po niya sa kanyang puso na wala po sila mahuli na isda, gayon pa man nung sinabi ni Kristo, "Ihagis mo ang lambat at pumalaot kayo doon," nakinig po si Pedro. At ang sinabi po ni Pedro, "Dahil po sa iyong sinabi, gagawin namin ito." This shows us that there's a form of faith that has taken place. And that faith, mga kapatid, begins with the Word of God. Yung sabihin po ni Kristo, that is where faith begins. Faith comes by hearing, and hearing by the words of Christ. Hindi po pwede na mabago ang buhay ng isang tao na walang koneksyon ang kanyang puso sa salita ng Diyos. Hindi po pwede na maligtas ang tao na wala po ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ang magiging instrumento at paraan ng Espiritu Santo upang maligtas ang isang tao. Kaya nga sabi po sa aklat ng Rome, faith comes by hearing, and hearing by the words of Christ. Imposible sa isang tao na manalig kay Kristo na hindi niya muna tinatanggap ang salita ni Kristo. Imposible na ang isang tao na naturingang Kristiyano na lumago sa pananampalataya na hindi niya nanaisin ang salita ng Diyos. Imposible na manatili ang tao sa estado ng pagiging Kristiyano, but has never yet heard the Word of God, has never heard the gospel of Christ, has never desired Christ. Pero dito, iba ang nangyari. Nang marinig ni Pedro ang salita ni Kristo, sabi nga ni Kristo "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Nung marinig ni Pedro ang salita ni Kristo, pumalaot kayo, ihagis mo ang lambat. Sabi po ni Pedro, napakalinaw po dito, in verse 5, "Guro,
magdamag po kaming ng isda pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. Hindi alam ni Pedro na kumikilos na po ang Espiritu Santo sa kanyang buhay. Because diyan po nagsisimula ang lahat ng tunay na pagbabago. Hindi nagsisimula dahil nagustuhan mo lang magbago one day. Hindi nagsisimula ang pagbabago dahil napipilitan ka lang magbago. Hindi nagsisimula ang pagbabago dahil nahihiya ka sa mga kapatiran in the church kaya mo gusto magbago. Hindi ho. Ang pinakaugat ng lahat ng tunay na pagbabago begins at the words of Christ. Kaya ang tao ho ay nagbabago para sa kabanalan dahil yan ang inutos ng kanyang Panginoon. If you love me, you will keep my commandments. Now, hindi lang po niya sinunod ang salita po ng Diyos, pero naiba ang salita ni Pedro patungkol kay Jesus. Tingnan niyo po yung sinabi niya dito sa talatang 5. Ang tawag po niya kay Kristo ay hindi Panginoon ayon sa talatang 5 Ang tawag po niya kay Kristo, sumagot si Simon, Guro. Ang tawag po niya kay Jesus ay Guro, Master, Teacher, someone who is an owner of something. Pero nung makita po niya ang kapangyarihan ni Jesus, sa pamagitan po ng mga himala, sa paraan po na pagkuha ng marami mga isda sa loob ng lambat, na iba ang tawag po niya kay Jesus. Hindi na guro, pero ayon po sa talatang 8, dumayo po kayo sa akin, Panginoon. Ang ginamit po na salita po dito is Lord. Kuri or kurios kung tawagin sa original na wika. Ang salitang kurios, which is translated as Lord, kapag ito po ay ginamit sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, from Hebrew into Greek, this is usually ascribed unto Yahweh. Si Yahweh ay madalas na tinatawag Lord, Panginoon. Now, it's interesting because sa ating English translation, lalo na kapag binasa niyo po ang lumang tipan, every time that ang pangalan po ng Diyos ay nababanggit, lagi na lang nakakapitalize ang salitang Lord. L-O-R-D. Lahat po yon capitalized. Pero sa original na wika po na yon, hindi Lord talaga ang ginamit po doon, kundi yung pangalan mismo ng Diyos na walang iba kundi Yahweh. Yahweh. So tuwing nagbagbabasa po tayo ng mga teksto sa lumang tipan, at may capitalized na Lord, isipin nyo na lang po, ang nasa ilalim po ng salita po na yun originally ay yung salitang Yahweh. At Yahweh is the covenant name of God. So dito, nung sabihin po ni Pedro, hindi na guro ang tawag po niya kay Jesus, kundi Panginoon na. Ang salitang Panginoon na ginamit po dito is a reference to a person of very high authority. Kinilala po niya si Jesus as not being a normal man. Now, how does that relate to us? Ang taong talagang niligtas ng Diyos, kapag na-encounter po niya si Jesus ay hindi magiging pangalan lamang sa Kanya. Si Jesus ay hindi lamang magiging isang historical figure na naririnig niya mula sa Biblia lamang. Si Jesus ay magiging Panginoon ng kanyang buhay. Makikilala po niya na siya po ay talagang binago ng Diyos kapag itinuturing po niya si Jesus bilang Panginoon ng kanyang buhay. Na sa madaling salita, maraming tao kinikilala po nila si Jesus bilang tagapagligtas, bilang manggagamot, bilang pinakaugat at pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pero hindi nila kinikilala si Jesus bilang Panginoon. Hindi po sinabi ng Biblia, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the healer. Hindi po binabanggit ng Biblia, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Savior. Hindi rin po binabanggit ng Biblia, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Redeemer.
Pero ang binabanggit po ng Biblia, madalas, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. At pati na rin po sa babala ni Kristo sa Mateo 7, hindi po niya sinabi, marami sa araw na yun magsasabi, Savior, Savior. Hindi po niya sinabi yun. Hindi rin sinabi ni Kristo, many on that day will tell me, Healer, Healer. Or Redeemer, Redeemer. Pero sabi ni Kristo, many on that day will call me, Lord, Lord. But I will tell them, I never knew them. Ang ibig sabihin po ng Panginoon, mga kapatid, is that meron na ho naghahari sa atin. Meron na ho nagmamay-ari sa ating buhay. Nagmamay-ari sa lahat ng ating pag-aari in this life. Pag-aari po niya ang ating katawan, pag-aari po niya ang ating mga mata, pag-aari po niya ang ating mga oras, pag-aari po niya ang ating buhay, pag-aari po niya ang ating mga bibig, mga dila, kalakasan, lahat. Pag-aari po ng Diyos ito. At kapag sinabi ng Biblia, si Jesus ang Panginoon ng ating buhay, this means tayo po ay kanyang mga alipin. Dahil para po magkaroon ng Panginoon, ang Panginoon ay dapat may pag-aari. At sa panahon po ni Kristo at sa panahon po nila Pablo, kapag may Panginoon, ang ibig sabihin po nun, meron din siya mga alipin. At kapag tayo po ay mga alipin ni Kristo, ang ating kalayaan ay nakatuon lamang dapat sa kagustuhan at kalooban ng ating Panginoon. So notice what Peter says here. Bago po niya tawagin si Jesus Panginoon, ang una po niya sinabi is, lumayo po kayo sa akin dahil masamang tao ako. Makasalanan na tao ako. Now, how do you know? How does one know na tinanggap natin si Jesus ng tama? Kapag tinanong po natin ang bawat testimony ng bawat tao in the Christian world, nakakatakot ho, pero ito po ang totoo, iba-iba ang kanilang mga sagot. O ikaw, bakit mo tinanggap si Jesus? Tinanggap ko siya dahil pinagaling niya ako sa aking sakit karamdaman. Or how about you? Bakit mo tinanggap si Jesus? Dahil napakaganda ng mensahe last Sunday na napaiyak ako. O ikaw naman, bakit mo tinanggap si Jesus? Well, basta ako'y nanalangin lang, I told Jesus to come into my heart, and then that's it, I'm saved. How about you? Paano ka naligtas? Well, alam mo, dati na umaattend na talaga ako sa church. Lumaki na ako sa church, kaya alam ko na yan. Well, how about you? Paano ka naligtas? Well, kung nasaan ang aking mister, kung nasaan ang aking misis, dun rin ako. Iba-iba ang sagot. Pero makikita po natin mamaya sa aklat ng Lucas, kapag ang Espiritu Santo ang siyang kumilos sa bawat tao, sa konteksto ng kaligtasan, iisa lang ang kanilang mga wika. Hindi iba-iba. Hindi ka naligtas dahil dumadalo si misis, hindi ka naligtas dahil dumadalo si mister, hindi ka naligtas dahil pinagaling ka ng Diyos from your sickness physically. Naligtas ka because, unang-una, theologically, ikaw ang unang minahal ng Diyos, kaya mo siya minahal to begin with. At pangalawa, kapag ang Espiritu Santo ang kumilos po sa isang tao, ipapamukha niya doon sa makasalanan kung gaano siya kasama sa harapan ng Diyos. Yan ang hindi matanggap ng tao. Hindi matanggap ng tao na sila'y napakasama at karapat-dapat sila parusahan ng Diyos. Yan ang hindi matanggap ng tao, na sila'y karapat-dapat ihagis sa impyerno. Meron po ba sa atin, mga kapatid, na sa tingin po natin sa ating katatayuan po ngayon, sa konteksto ng ating pagkatao at kalikasan, na may natitirang kabutihan ho sa atin? Sa ating estado at katatayuan bilang mga Kristiyano, masasabi po ba natin, ako'y isang matuwid na tao? Sa aking puso, ako'y matuwid apart from Christ. Masasabi po ba natin, mga kapatid, na sa ating pag-iisip, puso at kinikilos, maituturing natin ating mga sarili bilang mabuting tao?
Marami na ho kami nakausap ng mga ibang reliyosong tao na ang kanilang sagot ay nakakatakot. Mabuting tao naman ako eh. Siguro, may nakikita ang Panginoong Jesus sa akin na konting kabutihan. Meron naman mga ibang reliyosong tao, sasabihin po nila, sa tingin ko, mabuting tao kasi tumutulong ako sa aking kapwa. Meron naman magsasabi, sa tingin ko, mabuti ako kasi wala naman akong maisip na may ginawa akong masama o kasamaan kahit kailan sa aking buhay. Pero si Pedro, iba ang kanyang sagot. Dahil nakilala po niya kung sino itong Jesus, ang una po niya sinabi is, lumayo po kayo sa akin dahil napakasama kong tao. I am a sinful man. And that is, mga kapatid, the mandate for someone to be saved. Hindi ka pwede maligtas kung hindi mo tinatanggap na ikaw ay napakasama at nararapat lamang ihagi sa impyerno. Dahil kaya ka nga dumalapit kay Kristo para sa kaligtasan dahil alam mo sa iyong sarili, napakasama mo. Karapat dapat ka ihagi sa impyerno. Pero kung hindi mo tatanggapin sa iyong sarili na karapat dapat ka parusahan ng Diyos, dahil nakikita mo may konting kabutihan na natitira ho sa atin, maaari hindi natin nauunawaan ang pagkapako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi namatay si Kristo sa krus dahil mabuting tao tayo. Hindi namatay si Kristo sa krus dahil may nakita ho siya kabutihan sa atin. Hindi namatay si Kristo sa krus dahil may nakita po siya 10% na po pwede po niyang sabihin sa Diyos Ama, o ito, Panginoon ito Ama, may konting kabutihan nito. Gaano po ba kasama ang tao? Napakasama po ng tao that mismo ang ikalawang persona ng Trinidad, kasama ang Ama, kasama ang Banal na Espiritu, ay nagplano bago pa man likhain ang mundo na siya'y magkakatawag tao. At bibitbitin po niya the weight of the world on His shoulders. Sa konteksto po ng kautusan na hindi maipamuhay ng mga tao. At siya ang mamumuhay po sa kautusan to perfection hanggang sa krus ng Kalbaryo. Ginawa ni Kristo ang lahat ng iyan para lamang masabi mabuti tayo. Hindi ho. Hindi dinuraan si Kristo, hindi binugbog si Kristo. Ang anyo ng mukha ng ating Panginoon ay nasira at hindi na maituturing makatao dahil sa sobrang galit ng mga Romano na sumasapak sa Kanya. And yet, ginawa niya ang mga bagay na yon para na masabi mabuting tao tayo. Hindi ho, mga kapatid. Hindi ipinako si Kristo sa krus for 6 hours para na masabi mabuti tayo. Ipinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Dinuraan si Kristo, sinapak si Kristo, nilait si Kristo, pinaghahampas ng kahoy sa ulo si Kristo. Dahil wala kahit isa ho sa atin ay mabuti. Yan ang nararamdaman sa konsensya ni Pedro. Ang nasa harapan ko ngayon ay isang mataas, banal, makapangyarihan. At kapag ang isang tao ay namulat na buksan sa tamang paningin at perspective kay Jesus, never nila sasabihin sa harapan ng Diyos na sila'y karapat-dapat maligtas. Matter of fact, sa aklat ng Lucas, hindi lang po si Pedro ang nagsalita po ng ganito. Kung pagpapatuloy po natin, let's look at example number 2. Dito po tayo sa Lucas 18. Lucas 18, mga kapatid. Lucas 18, talatang Gs. Ito po ay isang talinghaga patungkol sa dalawang nananalangin sa loob po ng templo. Lucas 18, talatang Gs. Look what it says here. Sabi po ng Biblia, may dalawang lalaking pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis.
tumayo ang Pariseo at nanalangin tungkol sa kanyang sarili, sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, at mangangalunya, o katulad ng maniningil na buwis na iyon. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapo ng lahat ng kinikita ko. Ang maniningil naman ng buwis ay nakatayo sa malayo at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Notice the two, mga kapatid. Maaari sabihin po ng ilan ho sa atin ngayon, Pastor, hindi ako katulad ng unang halimbawa, tulad po ng Pariseo, hindi ako ganon. Are you sure? Are you sure you're not like the Pharisee? Oo, never ko sasabihin that ako'y nag-aayuno ng isang linggo, binibigay ko lahat ng aking kinikita. Never ko sasabihin yon. Pero mga kapatid, wala ho tayo pinagkaiba sa Pariseo. The moment pinagmalaki mo ang iyong sarili sa harapan ng Diyos, the moment itinaas mo kahit konti lang ang iyong sarili sa harapan ng Diyos, the moment ibinida mo ang iyong sarili kahit konti lang sa harapan ng Diyos, wala tayong pinagkaiba sa Pariseo. So dito, napakalinaw that ang pagkilos ng Espiritu Santo ay hindi naiiba. Ang pagkilos ng Espiritu Santo kay Pedro, nalaman niya kung gaano siya kasama. At alam niya, hindi siya pwede manatili sa presensya ng isang Panginoon tulad ni Jesus. Kaya sinabi niya, lumayo po kayo sa akin. You are holy, I am not. Yun ang response ng isang taong ililigtas ng Diyos. They will come to the first stage of realization na sila'y napakasama. Natatandaan niyo po ba yung unang pangaral ni Kristo sa Sermon on the Mount? Nung sabihin po niya, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Do you know what that means? Yung mourning and poor in the spirit, ang katumbas po nun sa isang malinaw na definisyon at paliwanag ay ito. Ang ibig sabihin po ng poor in spirit is, kung titignan po niya ang kanyang spiritual life, wala siyang makikita na righteousness in himself. He is spiritually bankrupt. Mahirap siya when it comes to righteousness. Kaya iniiyak po niya sa harapan ng Diyos. No wonder why sinabi ng Biblia, mapalad ang mga tao who are poor in spirit, for theirs is the kingdom. Nang ibig sabihin kung aaminin ng isang tao na sila'y hindi matuwid at kailangan nila si Jesus at napakasama nilang tao, sabi ng Biblia, hindi sila malayo sa kaharian ng Diyos. At nung sabihin po ni Kristo, Blessed are they that mourn. In other words, iniiyak nila sa Diyos of their wretchedness. Iniiyak nila sa Diyos, napakasama akong tao. Nilabag ko ang utos ng Diyos. Hindi ko ginalang si Yahweh. Binastos ko ang kanyang matuntunin. Yun ang mourning. Kaya ang pangako ng Diyos, mapalad ang ganyang klaseng tao who mourns over their sins. Bakit po? They will be comforted. Ano yung comfort na tinutukoy po dito? The comfort from the love of God na patatawarin niya ang lahat ng ating mga kasalanan. At ilalagay po niya tayo into a right relationship with Christ. So yung sinabi po ni Pedro at yung sinabi po nung maniningil na buwis ay iisang wika lamang. When you get into an encounter with Jesus Christ, hindi po pwede, you're a good person. Hindi mo pwede ipagmalaki, I go to church. Hindi mo pwede ipagmalaki, you have this amount of years of Christian experience. You can go to church for 15 years and still go to hell. Pwede kang umawit behind the pulpit and still go to hell. Pwede ka maging leader nito, leader niyan, leader ng ganitong grupo and still go to hell. Hanggat hindi ho natin kinikilala ang ating tunay na kalagayan,
at kung sino talaga si Jesucristo bilang Diyos at Panginoon. We will never come to a realization na talaga po tayo ay binago ng Diyos. Ang tunay na binago ng Diyos has to first come to the stage of understanding that they are unworthy and they are sinners. Pero hindi lang po natapos diyan. Hindi lang yung si Pedro, hindi lang po yung maniningil ng buwis sa aklat ng Lucas ang umamin, makasalanan sila. Pati na rin ang isang maliit na lalaki na ang pangalan ay Zacchaeus. Na mababasa po natin sa Lucas, Kapitulo 19, chapter 19. Luke chapter 19, talatang 1. Lucas 19, talatang 1. Look what it says here. Pumasok si Jesus sa Jericho, dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Zacchaeus. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon, ay hindi niya ito magawa. Kaya pagtakbo siya, nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na dadaan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, Zacchaeus, bumaba ka agad, dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon. Kaya nagmadaling bumaba si Zacchaeus at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na naroon siya tumuloy sa bahay ni Zacchaeus, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Zacchaeus at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya akong sinuman, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito, dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Notice what Jesus says here. Dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito. Today, salvation has come upon this house. Bakit po nasabi ni Kristo yon? Ano yung ginawa ni Zacchaeus kung bakit ganon ang salita ni Kristo? Now, bagamat hindi sinabi ni Zacchaeus yung exact words, Panginoon, makasalanan ako, we don't see that here. Pero bago po ginawa ni Zacchaeus yung dapat po niyang gawin, ang sabi po ng mga ilang tao na nakakita po kay Kristo na pumapaso sa kanyang bahay ay ito. Nagbubulungan sila sapagkat nakita nila si Kristo pumasok sa bahay ni Zacchaeus, isang makasalanan na tao. Bakit po ganun ang trato ng mga tao sa mga maniningil na buwis? Because if you were a tax collector sa panahon po ni Kristo, you are no different than an extortioner. Ano po yung extortioner? Ang ginagawa po ng mga maniningil ng buwis sa panahon po ni Kristo ay napakasama dahil sobrang corrupt po yung mga ito. Ang ginagawa po nila is, sila po ay nasa ilalim ng batas ng mga Romano. Ngayon, ang mga Romano, ang ginagawa po nila, kinakaltasan po nila ang mga Jewish people ng isang tax percentage. Pero ang ginagamit po nila ay ang mga tax collectors. Na ito po yung matindi ho nito. Yung mga tax collectors po na ito, they would extortion their fellow Jewish people, and sa bawat tao po that they would extortion, ang sabi po ng history, they would receive a percentage sa kanilang ginagawa. Kaya galit na galit ang mga Pariseo, galit na galit ang mga Hudyo sa mga maniningil na buwis dahil every time nangongolekta po sila ng mga buwis, may kaltas po sila doon. Meron po sila percentage na nakukuha sa Roman government sa kanilang corruption. So ngayon nung nakita po nila si Jesus pumapaso sa bahay,
ng isang well-known na corrupt na tax collector na si Zacchaeus. Sabi ng Biblia, this man is a sinner. Now, here's one question eh. What made Zacchaeus look for Jesus? Maari, nababalitaan po niya, may Jesus na nangangaral na may kapangyarihan. Maari, naririnig po niya, may Jesus na nagpapagaling ng mga taong may sakit. So, nais po makita ni Zacchaeus kung sino itong Jesus na ito. Pero most likely, hindi rin niya alam na kumikilos na po ang Diyos sa kanya. And that is one question you would like to ask yourself din, mga kapatid. How do you know na kayo po ay tinutulungan ng Diyos towards salvation? Every single day, itinutulak ka ng Diyos to know more and more about Jesus. That's how you know na kumikilos po ang banal na Espiritu. Inuudyukan ka ng Diyos, tinutulak ka ng Diyos palapit na palapit kay Jesus. Hindi palapit na palapit sa mundo, hindi palapit na palapit sa ibang tao, kundi palapit na palapit kay Jesus. Yun ang trabaho ng banal na Espiritu. Yun ang nangyayari kay Zacchaeus. Nagkaroon po siya ng nais na makita at kausapin si Jesus. And yet what's interesting is, hindi na kailangan tanungin pa ni Jesus yung pangalan ni Zacchaeus. Ang sabi ng Biblia, alam na ni Jesus ang pangalan ng tao. Why? Because most likely, Zacchaeus was the sheep of God. At kapag ikaw ay tupa ng Diyos, hahanap-hanapin mo si Jesus. Hahanap-hanapin mo ang kanyang kalooban. Hahanap-hanapin mo ang kanyang mga salita. Kaya nung tumimo sa kanya, yung persona ni Jesucristo, ang sabi ng Biblia, bagamat hindi niya binabanggit o sinabi na siya'y makasalanan, ang sabi ng Biblia, ibinigay na po niya ang lahat ng kanyang kayamanan at willing po niya ibigay ang lahat. Ano yung kayamanan na sinasabi ho dito? Yung kayamanan na kanyang ninakaw sa ibang tao. Yun ay tunay na pagsisisi. Kapag ang tao ho ay tunay na pagsisisi, lagi may action ho yan. Hindi lang yung umiiyak ka. Kahit sino pwede umiyak. Kahit ang artista pwede umiyak. Hindi nakukuha ang kaligtasan sa iyak. Dahil marami na tao ho umiyak na binautismuhan na. Marami tao umiyak dahil sa mensahe. Marami tao umiyak na sobrang tagal na po nila sa church pero balang araw tumiwalag rin. Kung ang basihan po ng pagiging Kristiyano ay iyak, lahat ng artista sa Hollywood, GMA and TFC ay ligtas. Pero wala nababanggit ho dito, umiiyak po si Zacchaeus. Nagkaroon po ng desire si Zacchaeus na magsisi by giving away what he has stolen. Tayo po ba mga kapatid, nung tinanggap niyo po ang Panginoon, nagsisi po ba tayo? Nagsisi maari saan? Kasi kung tinanggap mo lang ang Panginoon, naniwala ka lang sa Kanya, pero walang kasama pagsisisi, mali ang ating pagtanggap kay Kristo. Hindi mo pwede tanggapin si Kristo na wala ka muna bibitawan upang makuha mo siya. Meron ka dapat tatalikuran, bibitawan, isusuko sa Diyos kung tatanggapin mo siya. Hindi po pwede isang kamay na sa mundo, isang kamay kay Kristo. There's no such thing as 50% salvation. It is either kukunin mo ang salvation na ibinigay sa atin ng Diyos through means of repentance, kung pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan, or hindi mo isusuko ang lahat para sa Kanya. At hindi rin po pwede naniniwala ka kay Kristo at saka ka na lang magsisisi. Ang tunay na tumanggap kay Jesus, he comes first to a realization, masama siyang tao. Ang ikalawang mangyayari sa kanyang buhay, tatalikuran na niya ang kanyang masamang pag-uugali, masamang pamumuhay, masamang lahat. Marami tao, tinatanggap nila na sila'y makasalanan. Marami tao, tinatanggap nila na sila'y makasalanan at meron impyerno. Pero itong bagay na sasabihin ko po mga kapatid, ay kailangan din po natin malaman. Kung tinanggap lang po natin si Kristo dahil
natatakot ka mahulog sa impyerno, mali rin ho yun. In other words, Panginoon, bagamat hindi kita mahal, basta lang hindi ako mahulog sa impyerno, tatanggapin kita. Hindi one-way ticket si Jesus para maiwasan natin ang impyerno. Kaya ho, ang tao po ay naliligtas, ay hindi dahil nagkaroon siya ng takot lamang na may impyerno. Pero dahil kapag nakita po niya ang tunay po niya na pagkatao sa harapan ng salita ng Diyos at ipinamulat sa kanya ng Espiritu Santo kung sino talaga siya sa paningin ng Diyos, it's not going to be hell, that's the first thing on his mind, kundi napighati po niya ang Diyos. Nasaktan niya ang Diyos. Nilabag niya ang utos ng Diyos. Kaya ka lumalapit kay Kristo, hindi dahil natatakot ka mahulog sa impyerno. Lumalapit ka kay Kristo dahil alam mo, nilabag mo ang utos ng Diyos. Itong mabuting banal na Diyos na walang ginawa masama sa atin, nagkasala ho tayo sa Kanya. At karapat-dapat lang po tayo parusahan ng Diyos. Pero dahil nagkaroon ka ng takot sa Kanya, paggalang sa Kanya, at nalaman mo ang Kanyang pag-ibig para sa atin, kaya mo siya tinanggap. Hindi dahil, Panginoon, na tinatanggap kita, huwag mo ako tatapos sa impyerno, ha? Kaya, kung tayo ho ngayon ay nandito sa church, tinanggap po si Jesus dahil lang sa impyerno, hindi pa rin ho nauunawaan natin ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para lang iligtas tayo sa impyerno. Ang ebanghelyo ay napakalawak. The reason why Jesus died on the cross, mga kapatid, is to restore your relationship with God. To save you from sin. Kaya kung tatanungin mo ang mga ibang tao, sino si Jesus sa iyo? Well, He's my Savior from hell. What else? Yun lang. But He's not Lord, He's not Master. He's not friend, He's not God, kundi Savior lang siya from hell. Mga kapatid, He is not a fire insurance. Jesus Christ is not a fire insurance. Kaya mo siya tinatanggap because you have sinned against your Lord. Nagkasala tayo sa ating Panginoon, sa may likha ho sa atin. And for that very reason, lumalapit po tayo sa Kanyang paanan. At inaamin din natin, Panginoon, masamang tao ako. Gagawin ko lahat para paglingkuran kita. Napakabuti niyo po, Panginoon, sa akin. Lahat ng kabutihan po ninyo na pinaranas sa akin hanggang ngayon ay hindi ko mababayaran. Subalit ito ang aking buhay, binibigay ko na sa inyo dahil masamang tao ako. Pinaglilingkuran kita dahil mahal kita, O Diyos. At karapat-dapat lang po ako ihagi sa impyerno. Pero Panginoon, mahal kita. Ito na ang aking buhay. Hindi yung Panginoon, masamang tao ako, ayoko mahulog sa impyerno, tinatanggap kita. Si Zacchaeus, nung makilala po niya si Jesus, isinuko niya na lahat. Lahat ng pagdanakaw ko, Panginoon, ibibigay ko na sa kanila. So nung nakita ni Kristo, yung tunay na pagsisisi kay Zacchaeus, sabi niya, dumating na ang kaligtasan sa bahay na ito. Hindi po pwede makamtam ng isang tao ang tunay na kaligtasan na wala siyang puso na handang magsisi sa Diyos. Ang pagsisisi ay hindi yung paulit-ulit na ginagawa and then paulit-ulit ho tayo nagsosorry. Ang ibig sabihin po ng pagsisisi is, Lord, willing ako to turn away from this para makasunod sa iyo. Kaya, kaduda-duda po ang pananampalataya ng isang tao na maniniwala po siya sa Diyos, maniniwala siya na siya'y makasalanan, pero ayaw niya maglingkod kay Kristo. Kaduda-duda yung ganong klaseng pananampalataya. Kaduda-duda ang pananampalataya ng isang tao nagsasabi, kilala ko si Jesus, matagal ako Kristiyano, pero hindi pa ako handa na aralan. Hindi pa ako handa na magpagamit. Hindi pa ako handa na ibigay ang aking buong pagkatao sa Diyos dahil
may hinihintay pa ako isang bagay. Kaduda-duda ho ang pananampalatayang ganun. Dahil hindi ganyan ang bunga na makikita natin sa aklat ng Lucas. Hindi natin nakita kay Pedro, Panginoon, masamang tao ako, tatanggapin kita, pero hayaan mo muna, maligtas yung mga ibang pamilya ko. Hindi natin nakita kay Zacchaeus, Panginoon, ibibigay ko lahat, pero antayin mo muna na makaipon lang ako konti para may matitira naman sa akin. Hindi ho. Kapag ang tao po has come to the realization of who they are in the sight of God, 100% they are willing to surrender all. Kaya ilan ho sa atin mga kapatid, maaawit kaya po natin yung kantang, I surrender all? What does that hymn actually mean? I surrender all. Ano yung all na tinutukoy po doon? Hindi yung 50%, hindi 80%, kundi lahat. Kung sabihin sa atin ng Panginoon, isurrender mo ang buhay mo, isurrender mo ang lahat ng pag-aari mo, isurrender mo lahat alang-alang sa akin. Ang tunay na pagsisisi will say, gagawin ko yon. Yun ang pagsisisi. Ang pagsisisi is not saying sorry for one sin, kundi pagsisisi is, willing ako sumunod kay Kristo because the word repentance means to turn around. Hindi lang yung nagsosorry lang tayo sa isang kasalanan, pero hindi tayong handa bitawan ang ikalawang kasalanan. Hindi ganun ang pagsisisi. Hindi yung, Lord, sorry na uminit ang ulo ko, pero hindi ko pa kaya na bitawan ang aking pagiging tsismoso. Hindi pagsisisi ang tawag doon. Namimili tayo kung ano yung kasalanan na aalisin natin at namimili tayo kung ano yung kasalanan that we're going to keep. In the Bible, si Pedro, si Zacchaeus ay nagpakita na ng magandang halimbawa kung ano yung pagkilos ng Espiritu Santo sa pagsisisi. Thirdly, Luke chapter 23. Lucas 23. Talatang 39. Lucas 23, 39. Verse 39. Tignan niyo po. Iniinsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan? Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan, pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makasama kita sa paraiso. Now, in some parts of the Gospels, hindi lang po sa Luke, may mga ibang eksena na nabanggit po ng mga authors of the Gospels na hindi ganito yung unang sagot ng kriminal na nagbibigay depensa tungkol kay Kristo. Matter of fact, in some of the other Gospels, makikita po natin that itong kriminal na nagsabi, karapat-dapat lang tayo parusahan, yung kanyang dating sagot na siya'y ipinako was, kasama din po siya ng lalait kay Jesus. Pero, the question might be, is there a contradiction? Kasi sa Matthew, sa Mark, iba ang kanilang sagot. Pero dito, iba yung tono ng isang kriminal. Does that mean there's a contradiction? Hindi ho. Jesus was on the cross for 6 hours. Maaari, within those 6 hours, may ginagawa na ang banal na Espiritu. Dati, itong kriminal na nakapako, nilalait niya si Jesus. Pero hindi binabagit ng Biblia all the details, pero biglang nabago ang puso nung magnanakaw.
Kasi kung ikaw ay nakapako na sa krus, alam mo, that's it. Mamamatay ka na. So imagine kung ikaw yung magdanakaw, nilait mo si Jesus, biglang nandilim. Ngayon magtataka ka, aba, mukhang totoo nga yung sinasabi ng mga tao patungkol sa Jesus na ito. Pangalawa, nag-iisip ka na habang nasa krus ka, saan kaya ako pupunta pag ako'y namatay? Maaari naririnig niya itong Jesus. Magsisi kayo sapagkat narito na ang kaharian ng Diyos. Maaari naririnig niya yung pangangaral ni Jesus bago siya maipako. So ngayon habang kumikilos ang banal na espiritu dito sa isang kriminal, yung isa naman, walang pagbabago talaga. Iligtas mo kami, makasarili. Di ba ikaw ang Mesiyas, iligtas mo kami. Pero sabi nung isang kriminal, yung nararanasan natin ngayon, karapat-dapat lang tayo na parusahan. Yan ang magiging bukang bibig ng isang taong binuksan ng Diyos ang kanyang isip at puso. Karapat-dapat lang tayo parusahan ng Diyos. Pero mga kapatid, kung hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakikita na karapat-dapat tayo parusahan ng Diyos ngayon, hindi pa rin natin nauunawaan ang biyaya ng Diyos. The only reason why hindi tayo pinaparusahan ng Diyos for infinite punishment is because na kay Kristo ho tayo. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Pero yung sabihin natin mga kapatid, mabuting tao ka, hindi ka karapat-dapat na parusahan ng Diyos. Hindi ganun ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ang sabi po ng Biblia, when the Holy Spirit comes, He will convict the world of sin. Ipapamukha niya sa lahat ng tao na kanyang ililigtas, napakasama mo, napakamakasalanan mo na tao. Hindi ka karapat-dapat na mahalin ng Diyos. Pero dahil sa kanyang biyaya na ipinaranas sa atin, sabi nga po nung lalaki, nung isang kriminal, karapat-dapat lang tayo parusahan. At hindi lang ho yun, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ang tunay na pagsisisi, may takot yan sa Diyos. Hindi yun. Well, hindi a-attend na mister ko eh. Hindi na rin ako magkukomit sa church. Hindi na rin ako maglilingkod kay Kristo. Wala kang takot sa Diyos. Maglilingkod na lang ako sa Panginoon kapag nakaipon na ako ng siguro sapat na pera and then maglilingkod ako sa Diyos. Walang takot sa Diyos yung mga ganong klaseng pananalita. Kapag nauunawaan ng tao kung sino ang Diyos, manginginig sila sa takot. Kung ang mga anghel nanginginig sa takot. Kung ang mga demonyo sa aklat ng Marcos ay nanginginig sa takot nung makita nila si Jesus, bakit hindi magawa ng tao matakot sa Diyos? Dahil hindi natin kilala ang tunay na persona ng Diyos. At kapag ang Espiritu Santo ang siyang kumilos sa atin, ilalagay niya yung takot ng Diyos. Tayo po ba mga kapatid, kasama na po dito, tayo po ba pag may pinapanood po tayo na hindi dapat panoorin, nagkakaroon po ba tayo ng takot sa Diyos? Nanginginig po ba tayo sa conviction? O kapag sinabi ho natin, nasa trabaho ka, walang nakakaalam pero kumukuha ka ng mga bagay na hindi mo dapat kunin sa trabaho, nagkakaroon ba ng takot sa Diyos? O kapag may sinisiraan ka ng tao, may ginagawa tayo sa lihim, hindi ka ba natatakot o nagkakaroon ng takot sa Diyos? O kapag may mga pagmumura na lumalabas sa ating mga bibig, hindi ka ba nagkakaroon ng takot sa Diyos? O kapag wala tayong oras sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, hindi ka ba nagkakaroon ng takot sa Diyos? O parang wala lang, nakatanggap naman ako ng kaligtasan it's okay. Pwede naman ako humingi ng tawad, mamaya, it's okay. Ito na muna ang titignan ko bago ako magbigay ng oras dito. May oras naman eh. Pwede naman ako humingi ng tawad. Ganun ba ang bunga ng isang taong may takot sa Diyos? Hindi ho mga kapatid.
itong taong ipinako sa krus, nung ipinamukha sa kanya ng Diyos kung gaano siya kasama, nagkaroon siya ng takot sa Diyos. Kaya, hindi dapat tayo maniwala sa iyak lang. Paano kung maipapakita na talaga may takot ako sa Diyos? Pagbabago. May pagbabago. May improvement. There's a change in your talk. There's a change in your walk. There's a change in your behavior. May pagbabago. Ang tao ay nagbabago dahil may galang at takot siya sa Diyos. Ang taong ayaw magbago, walang takot o galang yan sa Diyos. Kahit umawit yan dito, kahit sumigaw-sigaw pa yan dito, kahit umiyak pa yan dito, hanggat hindi nababago ang kanyang buhay, pinapakita lang ng taong yon, wala siyang galang o takot sa Diyos. Yan ang nakikita po natin dito sa kriminal. Nagkaroon siya ng takot. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Karapat-dapat lang tayo parusahan ng Diyos. Napakasama natin. Pero ito si Jesus. Notice what he says here. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Now, this is the stage of salvation. Number 1, kapag kumilos na po ang banal na Espiritu upang makaligtas ng tao, ito ang gagawin niya sa kanyang mga ililigtas. Number 1, ipapamukha niya sa kanila, napakasama mo. Pangalawa, ipapakita niya kung sino talaga ang Diyos na ang magiging bunga po nun, magkakaroon ka ng takot sa persona ng Diyos. Pangalawa, tatanggapin mo na si Kristo lang ang matuwid. Yan ang nangyari dito. Inamin niya, masama ako, pero itong taong ito, itong Jesus na ito, kahit kailan wala siyang ginawang masama. Pero habang may natitira pang, may konting kabutihan ako, pero si Jesus, He's 100% perfect, pero ako, I have a little bit of righteousness in me. We need to look harder into Christ. We need to look closer into Christ. Malinaw, ito yung managanap. Masamang tao ako, karapat-dapat ako parusahan, natatakot ako sa Diyos, lalapit ako kay Kristo dahil siya lang ang taong walang ginawang kasalanan. Yun ang procedures. So when we ask the question, paano mo tinanggap si Jesus? I accepted Christ because I go to church. You will still go to hell. But unless you accept Christ because siya lang ang matuwid at tayo ay hindi, no wonder why sinabi ni Kristo, unless your humility and your righteousness is like this of the children, unless your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees, hindi tayo papasok sa karya ng Diyos. Kahit ako mga kapatid bilang pastor, hindi ako papasok sa langit kung hindi ko tatanggapin masama akong tao, karapat-dapat ako mahulog sa impyerno, at si Kristo lamang ang matuwid. Walang tinitignan ng Panginoon dito. He doesn't care about ranks. He doesn't care about your Christian experience. He wants you to admit, are you a sinner or not? Are you willing to repent or not? One of the greatest ways to say, wala kang paggalang pasasalamat sa Diyos, you're not ready to give your life yet. Kaya hindi ko pwede tawagin ang isang tao sister or brother sa pananampalataya kung hindi rin sila maglilingkod sa Diyos. Hanggang ate ka na lang, hanggang kuya ka na lang, hanggang tita ka na lang, hanggang tito ka na lang, hanggang nay ka na lang, hanggang tay ka na lang, pero kapatid sa pananampalataya, hindi tayo parehas. Kung hindi mo rin ibibigay ang buhay mo kay Kristo, wala tayong pagkakaisa. Hindi parehas ang Diyos ng ating pinaglilingkuran. Ibang Kristo ang pinaglilingkuran mo. Pero sa Biblia, malinaw, kapag ang tao po ay tunay na nagsisi, tulad ni Pedro, tulad ni Zacchaeus, tulad po ng magnanakaw, ora mismo, hindi siya maghihintay ng next week, hindi siya maghihintay next year, ora mismo sa oras at araw na iyon,
isusuko niya na ang kanyang buhay. Hindi naman sinabi ng Biblia nung marinig ni Pedro yung salita ng Diyos eh. Teka lang, Panginoon, pag-iisipan ko muna ha. Hindi ho ganon. Nung nalaman po niya ang kanyang katatayuan, isinuko na po niya lahat. On that day. Yung Samaritan woman, sa John 4, nung nalaman niya makasalanan siya, on that day, nagpagamit po siya sa Diyos. Yung taong sinaniban ng masamang espiritu, nung siya'y niligtas ni Kristo, and he was no longer under demon possession, ano po sabi ng demon-possessed man? Jesus, I will follow you wherever you go. Pero yung sabihin natin, nauunawaan ko ang mensahe, nauunawaan ko makasalanan ako tao, nauunawaan ko ang impyerno, nauunawaan ko si Kristo at ang kanyang pagkapako sa krus, pero pag-iisipan ko muna. Kaduda-duda ang pananampalataya ng taong iyon. Kaduda-duda. Tayo po ba mga kapatid? Have we given all to Christ? Is there true conversion that is taking place in our hearts? Huwag mo ipagmamalaki, huwag natin ipagmamalaki yung mga nagawa natin noon. Ano yung ginagawa ng Diyos sa atin ngayon? Hindi yung mga bunga noon. Ano yung bunga ngayon? Yan ang hinahanap ng Diyos. Ginagamit ka ng Diyos 15 years ago, ngayon. Mainit ka sa Panginoon 30 years ago, ngayon. Lagi kayo nagbabasa ng Biblia noon, how about now? Conversion is always moving forward. Backsliding is always moving backwards. That is why, mga kapatid, we need to learn this. Because pinapanalangin po natin sa Panginoon, Lord, we pray, ingatan niyo po ang iyong church. And the only way na may ingatan po ang church is that if every member in this place ay talagang ligtas. Am I saved? Are you saved? Tanungin natin po yun sa Panginoon, Panginoon, ligtas po ba ako? At kung ligtas po talaga ako, Panginoon, ano po yung bunga ko ngayon? Noong 2022, noong 2023, ano yung mga bunga na pinapakita mo na nagpapatunay, ligtas ako? Kung ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi lumalalim, kung ang ating nais sa salita ng Diyos ay hindi lumalalim, kung ang ating pagmamahal para sa church ay hindi lumalalim, kung ang nais po natin magpagamit sa Diyos ay hindi lumalalim, maaari mga kapatid, nanlalamig na ho tayo. Dahil hindi ganyan ang kilos ng Espiritu Santo. Minsan nga narinig ko po Pastor, hindi na ako nakapagbasa ng Biblia. Bakit? Kasi malabo na mata ko. Yan, binigyan ng telescope. Yan, binigyan ng magnifying glass. Yan, binigyan ng malaking screen. Kung hindi po pa rin gagawa ng paraan, yung mga binigay na sa atin na paraan ng Diyos, and you're still not gonna act upon it, hindi tunay na pagsisisi yun. Gumagawa na lang po tayo ng mga dahilan dahil nagpapanggap tayo bilang mga Kristiyano. That is the truth. So when we look into the Gospel of Luke, mga kapatid, what did they all have in common? Nung nakilala po nila si Jesus, they understood that they are sinners. They understood na hindi sila karapat-dapat na mabigyan ng anumang biyaya, kundi kaparusahan lang. Nakita nila kung gaano kadakila at banal ang Diyos. Kaya sabi ng iba, lumayo kayo sa akin, Panginoon. Sabi ng magnanakaw, matakot tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. At pagkatapos po nun, ito ang resulta ng kanilang pagtanggap kay Kristo. Here is the initial component for true salvation. After you realize na ikaw ay makasalanan, handa ka na maglingkod kay Kristo. Hindi mo na patatagalin yun, mga kapatid. Ora mismo gagawin mo na yun. And for those who are visitors here,
Huwag sana po ay magagalit ho sa akin. Pero kailangan ko po maging totoo ho sa inyo dahil nagmamahal po ako sa inyo. Kung ngayon, if this is your first time sa pakikinig po ng salita ng Diyos, at tumitimo sa inyo ang salita ng Diyos at pinapakita sa atin ng Panginoon na tayo po ay makasalanan, this is what you need to do. You need to repent of your sins. You need to come to Christ. You need to accept Him as your Lord and Savior and serve Him right away. Maghanap ka na ng church kung saan ka magko-commit para magamit ka doon. Huwag mo gagayain ng mga ibang tao na iba ang kanilang pananaw. Palipat-lipat na lang pero walang direksyon ang kanilang buhay. Iba-ibang iglesia ang pinupuntahan, hindi mo alam kung sino ang pastor nila. Hindi ganun ang kilos ng Espiritu Santo, mga kapatid. And for the visitors who are here, kapag tumimo ang salita ng Diyos sa inyo, hahanap-hanapin mo ang salita ng Diyos. At dito mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Kung saan ka dadalhin ng Panginoon, kung saan ka babaguhin ng Diyos, kung saan ka lalago, kung saan ka aalagaan, tuturuan, aaralan. Nandoon ang kamay ng Diyos. Pero kung pagkatapos po nitong service na ito, pag-iisipan ko muna. Pag-iisipan ko muna kung paglilingkuran ko ang Panginoon. Kaduda-duda ang ating pananampalataya. Kaduda-duda. Hindi pa rin natin nauunawaan yung mga nabanggit po dito kanina. Pero sa mga nakakaunawa, kung kayo'y na kay Kristo, magpatuloy ho tayo lalo. Bakit ho? Because when you're in Christ, you are secured to the very end. Bagamat dumating ang pagsubok, bagamat dumating ang mga trahedya, bagamat dumating ang mga oras ng kahinaan, hindi ka bibitawan ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Biblia, today, salvation has come to this house. Has Jesus have come to your house? Is Jesus in the house of your heart this afternoon? Is Jesus in your home? If Jesus Christ has not entered your home, mga kapatid, now is the time to bow the knee to Jesus. Hindi sinabi ng aklat ng Hebrews, tomorrow is the day of salvation. Next week is the day of salvation. Sabi po ng mga ngaral sa Hebrews, today, if you will hear His voice, today is the day of salvation. So for lesson 1 this afternoon, ano po ba ang mga tatak ng isang binago ng Diyos? Aaminin niya makasalanan siya. Aaminin niya hindi siya matuwid. Aaminin niya na napakasama niya at karapat-dapat lang siya ihulog sa impyerno. At aaminin din niya si Kristo lang ang matuwid. At handa siyang paglingkuran si Kristo. Handa niyang mahalin si Kristo. Handa niyang paglingkuran si Kristo. Sa anumang oras, sa anumang panahon, ora mismo, tatanggapin niya ang Diyos. Yun ang bunga ng isang taong niligtas ng Diyos.